Okay, so, problem number 4 tayo sa equilibrium of concurrent for system space. If the bucket and its contents have a total weight of 20 pounds, determine the force in the supporting cables TA, TB, and DC. Okay? So, meron na tayong ano dito, weight. Okay? Ang weight daw ng ating bucket ay 20 pounds. Yan. So, drawing natin yung kanyang free body diagram. And of course, yung ating common point is yung point D. Then, ito yung ating weight na 20 pounds. Okay. Then, assume natin na lahat sila ay tensile. Okay. So, this is tensile BD. Then, tensile AD. And tensile, okay, DC. So, this is y-axis. This is z-axis. And this is x-axis. Wait lang. Yan. X-axis. Okay? So, ngayon, okay, check natin lahat ng coordinates. Yung DC natin, okay, from this point, no? Okay, ang trinavel nito is, okay, kung ito ay 2.5 sa Y, yes, X pa lang muna tayo, no? Sige, sa X muna. Okay, ang coordinates nito is, okay, so ito 1.5 eh. Okay, so from point D to C, ang trinavel lang niya in terms of X is 1.5 feet. Okay, so DC na lang 1.5. Then sa Y, okay, kung ang ating point C ay nag-travel ng 2.5 hanggang dito, pero yung ating point T ay nag-start ng 1.5, ayan. So, ibig sabihin, yung total na trinavel ng D sa y-axis is 2.5 minus 1.5. Okay, so 2.5 minus 1.5 is 1.0. Ayan. Then, yung trinavel ng ating DC from point D papunta sa z-axis is 0 to 3 feet. Okay, so 3 feet. Yan. Okay, so sa A naman, from this point, para sa X, no? Okay, so D to A, ang trinavel niya ay 1.5. Okay? Then, sorry, that is Y pala, no? Y pala to. Sorry. Sa X pala, sorry. Okay, so kung X, pag ganito kasi nasanay kasi tayo sa mga previous problem natin, ito yung X, no? Okay, sige. Kung ito yung X natin, okay, ito yung X-axis. So, from D to A, ang point D natin is nasa 1.5 eh. Okay? Then, yung A naman is nasa 4.5. So, ibig sabihin, ang trinavel ng ating, ng ating member DA ay, okay, from point D to A is 4.5 minus 1.5. And that is 3.0. Yan. Okay? Then, sa Y naman, from point A to point D, 1.5. Then, sa Z, from point D to A, okay, 3 feet. Yan. Next, ito naman BD. Okay, sa BD, sa X-axis, okay, 0. Wala naman siyang trinavel na, sa X-axis, di ba? Hindi naman siya napunta rito or papunta rito. Hindi naman. So, 0 yung x-axis niya. Or, yes, yung x-coordinate. Then, sa y, okay, from point D to B, nag-travel siya ng 1.5. Then, sa Z, okay, hindi naman siya umangat. Diba? So, since hindi siya umangat, ibig sabihin, 0. Okay, then, solve natin lahat ng D. Oops. So, square root of A squared
plus b squared plus c squared. Ito lang yung medyo komplikado, yung pagtukoy ng kanilang coordinates. Ang aalamin nyo lang naman is kung paano siya nag-travel from a certain point. And ang kinukonsider natin is point D, di ba? So, travel yung DC papunta rito, then AD, okay, D to A, then D to B. Okay? So, ilan to? So, 1.5, then 1, then 3. So, 3.5. Next, this is 3. Okay. Yes, tama nga naman. 4.5 minus 1.5 is 3. Okay? Then, ang B natin is, okay, so Y, 1.5. Then, sa Z is 3. Okay? So, 4.5. Then, last, ito. So, 0, then 1.5, then 0. Of course, that is 1.5. Yan. Okay, so pwede na tayo mag summation of forces X, Y, and Z. So ngayon, yung ating kasi DC is ganito, di ba? Yan, upward. Yes, ang lahat ng assumption natin is tensile. Upward, then yung X niya is backward, then yung Y niya is to the right. Okay, yung naman natin, yung A natin is upward. Then, ang X niya is forward. Ito kasi backward, no? So, ito forward. Then, ang Y niya is to the left. Yan. Then, yung ating BD, isa lang naman. So, ito lang siya. Okay? So, summation of forces at x-axis is equal to 0. To the right is positive. Hindi na siya to the right. Magiging na siyang forward. Okay? Forward is positive. So, yung ating AD is forward, so positive. AD multiplied by 3 over 4.5. Yan. The next DC naman is backward. Tama ba? So negative. DC multiplied by X 1.5. Okay, so 1.5 over 3.5. Okay, then wala na. Yung load naman natin is vertical sa z-axis yan. So, equals to 0 na to. So, ito yung ating equation number 1. Okay, so summation of Fy is equals to 0. Okay, ito na yung to the right. Yan. To the right is positive. So, yung ating AD is to the left. So, negative. AD multiplied by, okay, yung kanyang Y is 1.5 over 4.5. Then, ang DC natin is positive kasi to the right, no? Okay, so positive DC multiplied by, ang travel niya is 1.0 over 3.5. Then, ang BD natin is to the left. So, negative. BC. BD multiplied by, okay, ang Y niya is 1.5 over 1.5, of course. So, 1.0 lang yan. Ba't siya naging 1.0? Kasi 1.5 over 1.5 yun. Ibig sabihin lang kasi nun, ang component lang niya ay yung mismong sa Y-axis lang. Kaya 1.0. Next, summation of FZ is equal to 0. Ito naman yung upward is positive. So ngayon, ang AD natin is positive. So positive AD multiplied by 3 over 4.5. Ang DC natin positive din. Multiplied by 3 over 3.5. Okay, so yung ating 20 pounds is negative kasi downward. So negative yun, i-transpose na lang natin, magiging positive 20 pounds. Ito naman yung ating equation number 3. Okay? Di katulad sa mga previous problem natin, mas sanay ako rito eh. Okay, mas madali siyang tukuyin. Dito medyo nalito-lito ako eh. Anyway, ayun, pinakita naman natin kung paano, di ba? So, para mas ma-imagine nyo pa, try natin. Okay, so, this is z-axis and this is y-axis, di ba? Then, ito kasi yung D.
Yung D natin, andito siya, nakalapat siya sa Y. Yan. Okay, then yung yung travel niya, ito kasi yung BD. Yan. Tapos ito yung ating 20 pounds para mas ma-imagine ng iba sa inyo. Okay, then ito yung DC. Okay? Tapos, yung 2.5, ito yun. Trinavel niya sa y-axis. Okay, then yung trinavel ng point D kasi is ito. Yung 1.5, ito. Okay? So, ang inaalam natin is yung pag-travel ng point D to C. So, ito yan. Kaya, ang kanyang y-coordinate is 2.5 minus 1.5. Kaya, 1.0 foot. Okay, ayan. Okay? So, ganun siya. And, hindi ko na siya masyadong pinakita sa inyo kasi tatagal tayo kung iisa-isahin natin to, hindi ba? So, ang mas maganda dito, dapat medyo malakas yung inyong imagination in terms of 3D. Diba? Para at least alam niyo kung paano natin matukoy yung mga coordinates. Anyway, proceed na tayo sa pag-solve ng ating 3 unknowns. So, mode A, 1, then 3 unknowns. This is what? Positive 3 over 4.5. Then, negative 1.5 over 3.5. Negative 1.5 over 3.5. Then, 0, 0. Then, ito naman, negative 1.5 over 4.5. Then next, positive 1.0 over 3.5. Then, negative 1.5. Ba't ito naging negative? Okay, sa y, no? So, negative 1.5 over, so, negative 1.0 na yan. Okay? Then, 0. Next, positive 3 over 4.5. Then, positive, rin to, no? Sa DC. Positive 3, okay, over 3.5. Yan. So, wait lang. Check natin to. This is what, no? This is 3 over 4.5. Yan. So, nawala ng kuryente ngayon. Okay? So, buti na lang meron pang extra charge ang ating laptop. Anyway, 0 yung ating BD dito. Ayan. Tapos yung last is yung negative na napunta sa sa kabilang equation kaya naging positive 20 pounds. Ayan. So, ang sagot is 10. Okay? So, yung ating AD raw is 10 pounds. Positive. Then, ang ano nga ba yung kasunod? DC. Okay, ang DC natin is 15.55. Ang DC natin is 15.56 pounds, positive din. Then last, 1.11. Ang Z natin, which is BD, okay, is equivalent to 1.11 pounds. So, since lahat sila ay positive, ibig sabihin lahat ng inassume natin na tensile forces sa lahat ng members nito ay tama. Okay, so lahat sila ay tensile. Yan. Yan. Okay? So, siguro, ito, walang problema kasi sanay naman kayo sa paggawa ng equation under sa sa chapter 3, equilibrium of concurrent force system. Kaso, ang nangyayari kasi doon, 2 equations lang tayo, hindi ba? So, 2D kasi, hanggang 2 equations tayo with 2 unknowns. Ito kasi 3D. Okay? Ang madaling isolve lang sa 3D is yung 3 equations with 3 unknowns. So, kung kayang-kaya nyo nang gumawa ng mga equation, walang problema. Ang matagalan na kayo dito kahit paano is yung pagtukoy ng mga coordinates natin ng mga members. Okay? And I hope na-practice nyo yung lahat. Okay? So, ayan. So, ito yung ating problem number 4 for the equilibrium of concurrent force system in space. And yes, napakainit na ngayon kasi walang electric pa na tulang kuryente. Okay? So, anyway, I hope na may natutunan kayo. So, thank you for watching. Bye!